Karanasan ni Kulas. Panahon ng 1982. Lugar ng Cotabato. Itago mo na lamang ako sa pangalang Kulas Kaywaga. Tubong Cotabato. Marami ang nagpapatunay sa aming barangay na magmula pa nga noon ay usap-usapan na kalahating bathala at kalahating tao ang meron ako dahil na rin sa usap-usapan pa noon na si Nanay Mila na isang kumadrona noon sa aming barangay, umiling ng sanggol sa kagubatan dahil na rin sa pag-aasam-asam nito na magkaroon ng sariling anak sa kadahilan ng sa ilang taon nilang pagsasama ni Itay ay ni hindi pa sila pinagkakalooban ng sariling supling. Simulan natin ang lahat ng karanasan ng ating bidang si Kulas magmula sa kanyang inay at Itay at kung papanong nagkaroon ng buhay si Kulas sa Cotabato bilang isang anak ng batala. Ay naku Mila, kaya tagal-tagal mo na nagpapaanak dito sa ating sityo samantalang ikaw ay wala pa rin sariling supling. Hindi ka ba naiinggit? Bakit naman po ako maiinggit, Aling Lorna? Obligasyon ko ang pagiging kumadrona. Pinag-aralan ko ito at kung patungkol naman po kung bakit wala pa akong anak, hindi ko po alam. Hindi naman dapat pong kainggitan ng mga pinagkakalooban ng biyayang supling. Sa kung hindi pa po kami binibigyan wala naman po kami magagawa ng asawa ko. Sa bagay, pero subukan mo kayang humiling sa bundok ng Sarangay. Malay natin, di ba? May lagrosong bundok na yon. Marami ang nagsasabi na may bathalang naninirahan doon. Maaari kang humiling na biyayaan kayo ng sanggol ni Luis. Hayaan niyo ho, Aling Lorna. Kakausapin ko muna si Luis. Hindi ho kasi basta-bastang naniniwala yung asawa ko patungkol dyan. Pero malay ho natin, di ba? Bigyan nga kami ng sanggol na matagal na naming pinapangarap. Maya-maya pa'y may isang lalaking lumapit kay Mila. Humihingi ito ng tulong para sa panganganak ng kanyang asawa. Dali-dali naman itong kinuha ang kanyang mga gamit. At sa pagdating nga sa nasabing tahanan, dagli niyang sinagawa ang pagpapaanak sa tulong ng kanyang kaalaman bilang isang kumadrona. Maayos niya namang naisasagawa ang lahat ng kanyang tungkulin. Makikiabot nga po ako ng bag. Nandyan po yung pamutol ko ng pusod ng sanggol. Ito po ba, Aling Mila? Opo, yun na nga po. Gamit ang isang manipis na balat ng kawayan. Yun ang ginagamit na pamutol ng pusod ng sanggol ni Aling Mila. Matalas iyon na anime blade. Ibinababad sa alkohol upang mas lalong malinisan. Bakit yan ang ginagamit ninyo, Aling Mila? Huwag kang mag-alala para sa anak mo. Mas malinis ito kaysa gamitin ang metal na pangputol ng pusod. Hindi ito kinakalawang na tulad noon na maaari pang matetano ang bata. Magmula pa sa sinaunang kaparaanan, ang ginagawang pagpapaanak ni Aling Mila, pati na rin ang kanyang mga gamit sa pagiging kumadrona ay nagmula pa sa karunungang yon. Maayos at malusog naman po ang bata. Congratulations po sa inyo. Wag po ninyong kalilimutan ng mga bilin ko. Ito po yung kanyang pusod na nakabalot. Itali niyo po ron sa may bubungan bilang tanda ng araw ng kanyang pagsilang. Marami pong salamat, Aling Mila. Tanggapin niyo pong salaping ito bilang pagpapasalamat po namin sa inyo. Sige, at alis na ako. Congratulations ulit sa inyo. Tinanggap ni Aling Mila ang salapi dahil sa isa yun sa parte ng kanyang trabaho. Hindi madali ang pagiging kumadrona. Buhay ng sanggol ang nasa kanyang kamay na kinakailangan niyang pag-ingatan. Maya-maya pa sa muli niyang pagbabalik sa kanilang tahanan, napansin ng kanyang asawang si Luis na may malalim itong iniisip habang nakaupo sa kanilang balkonahe. Anong gumugulo sa iyong isipan, Mila? May namatay bang sanggol sa pagpapaanak mo? Wala naman, Luis. Kanina ka pa ba dyan? Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Sagutin mo muna ang tanong ko. Ano bang gumugulo sa isipan mo ngayon? Si Aling Lorna kasi. May nabanggit siya sa akin gumugulo sa isipan ko. At saka may katotohanan naman ng mga sinabi niya sa akin na nagpapaanak nga ako rito. Pero ako naman yung walang anak. Mabigat sa akin yun bilang isang kumadrona. Kaya nga paminsan-minsan naiisip ko na, Luis, na huminto na lamang sa trabahong ito. Bakit mo naman kasi pinakikinggan si Aling Lorna? Alam mo namang lehitimong tsismosa yan dito. Pinaniniwalaan mo pa. Paano kaya, Luis, kung magtungo tayo sa bundok ng Sarangay? Humiling tayo sa bathala roon. Malay mo naman, di ba? Pagkalooban tayo ng kahit na isa man lamang na anak. 10 taon na tayong nagsasama pero magpahanggang ngayon wala pa rin tayong supling. Nanggaling din yan kay Aling Lorna, tama ba? Ay naku, Mila, magpapaniwala ka sa matandang yon. Sila lang gumagawa ng ganyang usapin. Wala namang katotohanang may bathala sa bundok ng Sarangay.
Mga tsismosa lamang ang nagkakalat noon. Wala namang mawawala sa atin, Luis, di ba? Kung susubukan natin. Ikaw naman kasi, palagi ka na lamang kumokontra sa gusto ko. Bakit ba hindi mo ko pagbigyan? Para rin naman sa atin to ah. Gusto mo bang tumanda na lamang tayong magkasama? Nang wala man lamang mag-aalaga sa atin balang araw? Hindi naman sa ganun, Mila. Ayaw ko lang kasing masaktan ka. Umaasa ka sa ganyang paraan. Tapos kapag hindi nagkatotoo, ikaw rin ang iiyak. Ayaw kong makita kang ganoon. Hintayin na lamang natin na pagkalooban tayo. Hindi yung hihiling ka sa ibabaw ng bundok. Sa madaling salita ay hindi sumang-ayon si Luis. Subalit itong si Aling Mila dahil sa kagustuhang magkaroon ng anak. Pagkalipas ng 2 araw, niyaya nitong matandang si Aling Lorna na magtungo sa bundok ng Sarangay. Nung una hindi pa sumasang-ayon ng matanda. Isa nga rin palang kumadrona itong si Aling Lorna. Bibihira na nga lang siyang tawagin sa pagpapaanak dahil na rin sa may katandaan na ito at ang madalas nang hinihinga ng tulong sa pagpapaanak ay si Mila. Sambit pang wika ng matanda sa paulit-ulit na pagsusumamo ni Mila na samahan siyang magtungo sa bundok ng Sarangay. Ay naku, Mila. Gustuhin ko mang samahan ka pero matanda na ako. Baka hindi na kayanin ang tuhod kong magtungo sa bundok na yon. Bakit hindi ka magpasama kay Luis? Pilitin mo ang asawa mo. Mas mainam na kayong dalawang magkasama roon at ang bathala ng bahala sa inyo. Hindi nga po ko nagpaalam kay Luis, Aling Lorna, dahil alam ko hindi ho siya papayag. Nung nakaraang araw pa namin to pinag-usapan, ni ayaw niyang maniwala sa mga sinasabi mo. Itong si Luis talaga, oo. Tinuturuan na nga ng tama. Ayaw pa rin makinig. Siya sigit sasamahan kita. Pero aalalayan mo ko sa paglalakad. Baka maya-maya niyan gumulong na akong paibaba. Sa pagsang-ayon ng matanda sa araw ng Martes, kaagad din silang nagtungo sa bundok ng Sarangay. At habang binabaybay nga ang daan patungo roon, may kabagalan ng kanilang paglalakad dahil sa matandang si Aling Lorna na kanyang kasama. Etong sinasabi ko sa iyo, Mila, imbes na maaga kang makakabalik sa bahay ninyo, aabutin tayo ng hapon dahil sa bagal kong maglakad. Hindi na ako tulad ng dati na kaya kong maglakbay kahit saan kung kinakailangan ng tulong ko sa pagiging komadrona. Ayos lang ho yun, Aling Lorna. Ang mahalaga ho ay makatungo tayo sa tuktok ng bundok ng Sarangay upang makahiling ho ako sa bathala roon. Huwag ko kayong mag-alala dahil aalalayan ko naman ho kayo. Kahit gabihin naman ho tayo ng uwi, ayos lang naman ho sa akin. Ayos nga sa iyo. Kay Luis naman hindi naman ayos. Sigurado kung paghagalitan ka nun kapag nalaman ang ginawa nating ito. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad hanggang sa makarating sa bundok ng Sarangay. Kakaiba ang mga naglalakihang puno roon. May mga nakakapit na lumot at may mga naglalakihang iba't ibang uri ng ibon. Buhay na buhay po pala kagubatang ito. Medyo nakakatakot pero kinakailangan ko itong gawin upang makahiling ako sa bathala. Doon tayo, Mila, sa isang malaking punong yon na hindi na kayang yakapin ng 3 tao. At sa pagdating nga roon ng dalawa, itinuro ni Aling Lorna kung saan ito maaaring humiling gamit ang isang barya. Inihulog ito sa awang ng isang malaking puno. May bahagya itong butas roon kung saan niya maaaring ihulog ang barya sa katawagin ng pangalan ng bathala na nagngangalang Akay na nagbibigay ng kasagutan sa kanilang kahilingan upang magkaroon ng anak. Marami ho akong dalang barya rito, Aling Lorna. Ihuhulog ko ang lahat ng ito. Matupad lamang ang kahilingan ko na magkaroon ng anak para mapasaya ko si Luis sa aming pagsasama. Ang dami namang barya niyan. Ibigay mo na lamang sa akin ang iba. Ay naku, Aling Lorna. Pati ba naman ito pag-iinteresan mo pa? Inilaan ko talaga ito para rito. Sige na't magdarasal na ako upang makauwi na rin tayo maya-maya. Sa patuloy na pagdarasal na kasabay ng kahilingan, bumugso ang isang malakas na hangin na naging dahilan sa paggalaw ng mga natuyong dahon. Kapansin-pansin ang hangin na yon. Samantalang sa pagdating nila sa malaking puno, kalmado ang paligid na walang malakas na hangin dumadampi sa kanilang balat. Kaya naman ang matandang si Aling Lorna ay patuloy na nagtataka habang nanduroon pa rin si Aling Mila na paulit-ulit na ibinubulong ang kanyang kahilingan sa pagkakaroon ng pinapangarap na supling. Sambit pang wika ng matanda habang tinatawag si Aling Mila na nandudoon pa rin sa gilid ng puno. Hindi ka pa ba tapos, Rian? Patuloy na lumalakas ang hangin. Umuwi na tayo, Mila. Baka abutan pa tayo rito ng masamang panahon
Mahihirapan tayong bumaba, lalo na kung may paparating na ulan. Subalit ang inaakala ng matanda na nasa maayos pang kalagayan si Aling Mila, bigla itong napaupo sa kanyang kinatatayuan. Wala nang malay. Na patuloy namang ipinagtatakahan ng matanda, sinipat niya ang paligid ng puno na baka may ahas lamang roon na maaaring tumuklaw sa kanya na naging dahilan sa pagkawala ng kanyang malay. Subalit ni isa sa kanyang katawan ay wala itong tuklaw. Wala rin ni isang ahas roon. Kaya naman dali-dali itong ginising ni Aling Lorna. Subalit walang reaksyon. Patuloy pa ring wala itong malay hanggang sa maya-maya pa. Tuluyang bumuhos ang malakas na ulan na hindi inaasahan ng dalawa. Ay nako Mila, ano bang nangyari sa iyo? Kanina lang ay nasa maayos ka naman. Mapagagalitan ako nito ni Luis. Kumising ka na Mila, uuwi na tayo. Nagpatuloy ang malakas na bugso ng ulan na natili sila roon sa ilalim ng malaking puno na hindi na alam ni Aling Lorna ang kanyang gagawin. Sa kabila ng kanyang katandaan, hindi niya kayang buhatin si Mila hanggang sa lumipas ang malakas na ulan. Pareho silang basang-basa nang bigla na lamang magising si Mila na parang walang nangyari. Ano bang nangyari sa atin, Aling Lorna? Basang-basa tayo ng ulan. Ikaw ang dapat kong tanungin. Anong nangyari sa'yo? Kaya yan tuloy. Pareho tayong inabutan ng malakas na ulan. Hindi man lamang tayo nakasilong ng maayos. Isinalaysay ni Aling Mila ang tunay na nangyari. Hindi niya alam na nawala na pala siya ng malay. Subalit ang kanyang natatandaan, habang patuloy siyang humihiling, may nagpakita sa kanyang isang lalaki. Matipuno ang pangangatawan nito, may katangkaran at magandang pagmumuka. Inaya siya nitong pumasok sa loob ng kanilang kaharian hanggang sa maya-maya pa umano. Sa kanyang pagsang-ayon sa lalaki, dagli siyang napasok sa isang malawak na kaharian, isang palasyo. Ipinakita umano sa kanyang kabuuan nito, pati na rin ang ganda ng lugar at ang pagiging payapa. Hanggang sa lubusan niyang mapagmasdan ang pagmumukha ng lalaki. Kulay blue ang mata nito, kakaiba na hindi pangkaraniwang tulad ng mga tao. Pati na rin ang kanyang tenga, bahagya itong papahaba hanggang sa magwika umano sa kanyang lalaki na nagpakilala sa pangalang Akay. Narinig ko ang iyong pagsusumamo para sa iyong kahilingan. Ako si Akay, ang bathala sa kahariang ito. Hari ng lahat ng mga engkanto, pati na rin ng mga diwata. Bibigyan kong katuparan ng iyong kahilingan, subalit kinakailangan mong sumangayon sa misyon na tutugunan ng bata sa iyong sinapupunan na balang araw sa isang magiging mandirigma. Yun ay kung sumasang-ayon ka sa kadahilan ng hindi magiging madali ang magiging gampanin ng bata, sa kadahilan ng iba't ibang uri ng masasamang elemento, pati na rin ng tao ang kanyang kakalabanin balang araw. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko siya pababayaan. Ako ang magiging gabay niya hanggang sa isilang siya sa mundong ito upang gampanan ang kanyang magiging misyon. Tugong wika pa umano ni Aling Mila patungkol sa sinabi ng batalang si Akay. Sumasang-ayon ako, basta wag na wag mo kaming pababayaan, lalong-lalo na magiging sanggol. Pero sino ang magiging ama ng bata? Sa pamamagitan ng enerhiya, may papainom ako sa iyong tubig. At sa tubig na iyon, doon magmumula ang kanyang buhay. May mabubuong sanggol sa iyong sinapupunan dahil na rin sa iyong pagsangayon. At ako ang kanyang ama, magiging kalahating tao at kalahating bathala ang batang mabubuhay sa iyong sinapupunan. Dahan-dahang iniabot kay Aling Mila ang kalis na naglalaman ng tubig. Walang pag-alinlangang ininom niya ito at pagkatapos nga noon, wala naman siyang naramdamang kakaiba. Maliban sa bigla na lamang siyang nagising na nasa tuhod na siya ni Aling Lorna. Sambit pang wika ng matanda sa mga sinabi nito patungkol sa kanyang karanasan. Kaya pala nawalan ka ng malay. Pero sigurado ka bang ang bathalang si Akay ang nakausap mo? Baka naman masamang uri lamang yun ang elemento na nagpapanggap na si Akay. Sigurado po ko, Aling Lorna. Maamo po ang kanyang pagmumukha. Pero sana lang wag magalit si Luis sa ginawa kong ito. Dahil sa itong pagtataksil sa kanya. Kaya Aling Lorna, kung maaari lang ho sana wag na nating ipalam ito kay Luis. Ayaw kong magalit siya sa akin at lubusan niya akong iwan. Sa pamamagitan ng pagpapainom ng kalis, animoy nagkaroon sila ng kontak sa bawat isa. Yun ay sa pamamagitan ng kanilang mundo na walang imposible dahil sa silang may kontrol doon at pagbibigay pahintulot naman ng babae. Kaya naman ay sa gawang pagsasalin,
sa pamamaraan ng pag-iisa sa pag-inom ng laman ng kalis ng isang batala. Ibig mo bang sabihin parang sa simbahan, sa pagpapainom ng kalis? Parang ganoon na nga ho, Aling Lorna. Pero bahala na ho. Basta ang gusto ko lamang maging masaya si Luis sa kahantungan nito at wala naman po akong masamang hangarin. O siya, sige. Mananatiling tikom ang aking bibig hanggang sa isilang na ang sanggol. Inabot na ng gabi nang sila'y makauwi sa kanilang tahanan. Basang-basa ng ulan na maputik pa ang kanilang kasuotan at sa pagpasok nga ni Aling Mila sa loob ng kanilang tahanan, kanina pa palang naghihintay roon si Luis dahil alas 7 na ng gabi nang siya'y muling makabalik sa kanilang tahanan. Ano bang nangyari sa'yo, Mila? Kanina pa kitang inihintay dito tapos ganyan ang makikita ko sa'yo? Anong klaseng itsura yan? Wala ka naman yatang dalang gamit para sa pagpapaanak. Aminin mo, saan ka ba talaga nanggaling? Pasensya na, Luis, at inabot ako ng gabi. Magkasama lamang kami ni Aling Lorna. Alam mo naman ang matandang yon, may kumuha pa rin sa kanya sa pagiging kumadrona niya. Humingi ng tulong sa akin. Medyo may kalayuan yung pinagpaanakan. Hindi naman namin inaasahan na aabutan pa kami ng malakas na ulan. Maligo ka na roon at magbihis. Nakapagluto na ako ng pagkain sa kakahintay sa'yo. Galit na wika ni Luis. Subalit sa kinalaunan ay nawala na ang galit nito. At nang matapos na nga silang kumain, sabay na silang natulog sa kanilang silid. Ngunit hindi inaasahan ni Aling Mila na muling papasok sa kanyang panaginip ang napakalaking palasyo ng kaharian ni Akay. Mila, gumising ka nga riyan. Nananaginip ka. Subalit sa paghawak umano ni Luis kay Mila, inaapoy ito ng lagnat. Kaya naman dali-dali siyang kumuha ng tubig upang linisan ang katawan nito at makaramdam ng kaginawaan. Nasaan na ba yung natira naming gamot dito? Ano ba naman itong si Mila? Alanganing oras pang lalagnatin. Siguro dahil sa pagkakabasa niya ng ulan. Ayun, nanturoon lang pala. Alika nga rito, Mila. Dahan-dahan niya itong iniupo at pinainom ng daladalang gamot. Subalit iniluwa lamang yun ni Mila na nahulog pa sa pagitan ng sahig na kawayan. Sambit pang wika ni Luis sa nangihinang si Mila. Bakit mo naman iniluwa? Nag-iisa na nga lang ang gamot na yun Nahulog pa tuloy sa ilalim ng sahig. Paano kang gagaling yan? May kalayuan pa ang bayan dito sa atin na hindi tayo makakabili ng gamot, lalo na sa oras na ito. Gagaling din ako, Luis. Hindi ko kailangan ng gamot. Hayaan mo bukas na bukas rin. Wala nang lagnat na ito. Kinabukasan ng umaga, sa pagising pa lamang ni Aling Mila, umalingasaw ng mabangong amoy ng kamuting kahoy sa loob ng tahanan na niluluto ni Luis para kay Aling Mila hanggang sa pilit siyang tumayo sa kanyang pagkakahiga at nang mapansin siya ng kanyang asawa, dahan-dahan siyang inalalayan nito patungo sa mesa. Bakit hindi ka pumasok sa trabaho mo? Kaya ko naman ang sarili ko Lagnat lang ito. Ngayon nga lang nakakatayo na ako. Kaya hindi mo na akong dapat pang alalahanin. Marami namang tao ron sa pinagsasakahan namin ng mga nyog. At alam kong kayang-kaya nila yon. Ngayon lang naman ako niliban ng araw sa pagtatrabaho para alagaan ka. Anong kaya mo nang tumayo? Paano kung wala ako rito? Hindi ka makakakain. Salamat, Luis. Sana hindi mo ko iwan kahit kailanman. Kung sakali man na dumating ang panahon na maging tatlo na tayo. Ano bang ibig mong sabihin, Mila? Nagdideliryo ka na ba? Bakit naman kita iiwan? Itigil mo nga yung pinagsasabi mo. Eto ng kamuting kahoy na paborito mo. Ipagbabalat pa kita. At habang nagbabalat si Luis ng kamuting kahoy, bigla itong natigilan na muling nagwika ng, "Ang ibig mo bang sabihin? Nagdadalang tao ka?" Sa kabila ng ngiti ni Luis, hindi masabi ni Aling Mila na kapag dumating na nga ang araw na yon na ang tunay na ama ng bata ay isang batalang si Akay na nagmula pa sa bundok ng Sarangay. Masyado ka namang masaya, Luis. Wala pa. Malay natin, di ba? Kapag naging tatlo na tayo rito, sana hindi magbagong pagtingin mo sa akin at may google mo lahat ng oras mo sa ating anak. Siyempre hindi magbabago, ano ka ba? Sa inyong dalawa mauubos ang oras ko at sa pag-aalaga sa inyo. Yun ay kung pagkakalooban na tayo ng supling. Maya-maya pa nang makalipas ang ilang oras, dumating si Aling Lorna. Naupo ito sa may balkonahe. Lumabas naman si Aling Milang naka-jacket dahil nga sa bahagya pang masama ang kanyang pakiramdam. Ibinalita nito ang patungkol umano sa pagsalakay ng mga aswang sa tahanan nila Aling Flor. Subalit wala naman ibang napaslang maliban sa kanilang mga hayop na inubos ng masasamang uri ng nilalang na paminsan-minsan ay naliligaw rin sa kanilang sityo.
Kaya naman patuloy na nagiging alerto ang kanilang sityo patungkol sa pagsalakay ng mga ito upang nihis ay walang mapaslang, lalong-lalo ng mga kabataan. Mag-iingat kayo rito, Mila. Lalo pat pag dumating na ang araw ng iyong pagdadalang tao. Delikadong mga aswang na yon. Mabuti na lamang at gising pa noon sila, Aling Flor. Napansin nilang may naglalakad sa ibabaw ng kanilang tahanan. Kaya ayon, nagdikdik sila ng bawang na hinaluan ng asin. Isinaboy nila sa ibabaw ng kanilang bubungan. Kaya naman ang sinalanta ng mga ito ay ang mga alaga nilang hayop. Huwag kang maingay, Aling Lorna. Nandiyan ho si Luis sa loob ng tahanan. Hindi ho siya pumasok ngayon dahil nga ho sa nilagnat ako kagabi. Kamusta naman ho ang sanggol na kakapanganak lang ni Aling Flor? Hindi naman ho ba ito nalaway ng aswang? Sa palagay ko hindi naman, dahil sa hindi nabutas ang kanilang bubungan. Nang maramdaman nilang may naglalakad sa ibabaw, kaagad nila itong sinabuhi ng bawang at asin upang maagapan ang panggagambala ng mga ito. Mabuti naman po kung ganon. Ako pa yung naging kumadrona sa panganganak ni Aling Flor at ang lusog ng batang yun. Mahirap talagang tansyahin kung kailan babalik ang masasamang uri ng nilalang na yan. Wala silang pinipiling lugar. Basta kung saan ang nais nilang manggambala, doon sila sama-samang magtutungo. Gayon na nga, Mila. Kaya huwag kayong magpakakampante rito. Lagi kayong maganda ng dinikdik na bawang para naman siguradong may panglaban kayo kahit papano. Makalipas ang isang buwan, tuluyan ang nagdalang tao si Mila. Napansin ni Luis ang pagduduwal nito nang maamoy ang kanyang daladalang mangga. Kaya naman muli niya itong binalikan upang tanungin si Mila. Anong nangyari? Bakit parang ilag na ilag ka yata sa manggang daladala ko? Di ba paborito mo ito? Hindi ko alam, pero ang baho niyan. Ilayo mo nga yan sa akin, Luis. Ang sangsang ng amoy, naduduwal ako. Kakaiba na yata yung nararamdaman mo, Mila. Hindi ka naman dating ganyan. Hindi kaya nagdadalang tao ka na? Lubusan nilang nakumpirmang dalawa nang itest nilang kalagayan ni Mila ng araw na yon. Tuwang-tuwa si Luis, samantalang si Mila ay tahimik lamang sa gilid. Hindi ka ba masaya sa pagdadalang tao mo? Bakit parang ang lungkot-lungkot mo yata? Hindi naman sa ganun, Luis. Siyempre masaya ako, pero... Anong pero? Wala yon. Pagpasensyahan mo na pabago-bago ng ugali ko. Siguro dahil na rin ito sa pagdadalang tao ko. Patuloy pang lumipas ang 5 buwan. Malaki na nga ang tiyan ni Mila. Paselan din ang kanyang pagdadalang tao. Muling nagawi sa kanilang tahanan si Aling Lorna habang nandoon siya sa kanilang balkonahit nagpapahinga. Kinausap niya ang matanda. Iniling niya na si Aling Lorna magpanak sa kanya sa pagdating ng araw ng kanyang kapanganakan. Sumang-ayon naman ang matanda at habang abala silang nagkwekwentuhan sa may balkonahe, may nagawing isang babae. Nagbebenta ito ng gulay na ang nakalagay sa kanyang paninda ay nilutong gulay na gabi. Bili na po kayo. Masarap po ang gulay na ito. Bagong luto ko pa lamang. Sakto manananghalian na ako. Wala pa naman dito si Luis. Aling Lorna, dito ka na po kumain sa bahay. Hindi pa rin ako nakakaluto ng ulam kaya bibili na lamang tayo rin ng luto na. Walang ano-ano'y. Dahan-dahang lumapit ang babaeng yon na parang takam na takam. Dahan-dahan niyang pilit na hinahawakan ng tiyan ni Mila. Mabilis na tinapik iyon ni Aling Lorna na ikinagulat naman ni Mila kung bakit ginawa iyon ng matanda. Aling Lorna, bakit niyo naman tinapik ang kamay niya? Hahawakan lang naman ang tiyan ko. Wala naman yatang masama roon. Tikom pa rin ang bibig ni Aling Lorna, subalit ang kanyang mga mata, pati na rin ang kanyang aksyon ay may ibig sabihin patungkol sa nagtitinda ng gulay. Pasensya na po kayo. Natuwa lang po ako sa kanyang tiyan, kaya pilit kong hinahawakan. Ayos lang po yun. Ito talagang si... Hinila ni Aling Lorna si Milang patungo sa loob ng tahanan at pagdating nga roon, pabulong niyang sinabi ang patungkol sa matanda at nang malaman nga iyon ni Mila, gulat na gulat ito, kamunti ka nang mahawakan ng kanyang tiyan na maaaring ikamatay ng bata. Sigurado ka ho ba ron, Aling Lorna? Baka naman sabi-sabi lang yan. Naghahanap buhay lamang ng marangalang babae. Wala naman yatang katotohanan yan. Subalit sa ilang minutong nakalipas, bahagyang sumakit ang tiyan ni Mila at sa muli nilang paglabas ng tahanan, wala na roon ang nagtitinda ng gulay. Ngunit may isang takal ng gulay na iniwan sa upuan at ang gulay na iyon ay may kakaibang bula na animoy nilagyan ng laway. Ay nako, Mila, wag mong kakainin yan. Isa yan sa kanilang pamamaraan para mangyanggaw ang kanilang laway.
ipinadadaan sa paninda nilang gulay. Akala siguro hindi ko mahalata. Kaya ganitong gulay ang kanilang paninda upang hindi mahalatang hinahaluan ng laway. Ano na ba ho kasing nangyayari dyan sa labas? Parati na lang rin kasi ako nandirito sa loob ng tahanan. Magmula nang magdalang tao ako. Itatapon ko na ito, Mila. Magluto na lamang tayo ng tuyo riyan. Sigurado pang maayos iyon. Kesa rito, yan ang mahirap sa'yo, palagi kang nauhuli sa balita. Hindi mo ba alam na ang babaeng yon ay kinatatakutan na rito sa ating barangay? Paano nyo naman hong nasabi? Mukhang mabait naman po yung babae. Mukhang mabait pa bang itsura nun? Ni hindi nga halos ipakita ang kanyang mukha dahil sa kanyang balabal? Huwag ka nga masyadong nagtitiwala, Mila. Yan ang hirap sa iyo. Mabilis kang paniwalain. Kinagabihan, habang natutulog si Mila, pumasok sa kanyang panaginip ang batalang si Akay. Noong una ang akala niya hindi na ito magpaparamdam, subalit nagulat siya ng gabing yon. Hindi niya inaasahan na muli itong magpaparamdam sa kanya sa pamamagitan ng kanyang panaginip. Sambit pang wika ng batala habang may ibinibigay sa kanyang pangontra upang maprotektahan ang bata. Huwag mong kalilimutan ang ating kasunduan, Mila, na ang batang nasa iyong sinapupunan ngayon ay magiging isang mandirigma balang araw. Kaya pangalagaan mo siya at pag-ingatan. Tanggapin mo ang mutyang ito at huwag na huwag mong kakalasin sa iyong katawan upang ni hindi malapitan ng sino man ang sanggol. Tandaan mo, anak natin siya. Kaya bilang kanyang ama, kinakailangan ko siyang alalayan upang patuloy na mangyari ang nakatadhana para sa kanya na maging isang magaling na mandirigma at tutugis sa masasamang uri ng nilalang. Hindi ko nakakalimutan. Akala ko nga hindi ka na magpaparamdam sa akin. Pero salamat dahil nandyan ka pa rin pala. Tatanggapin ko ang mutyang ito para sa aking magiging anak. Hayaan mo't pangangalagaan ko siya kahit na hindi mo man ipaalala sa akin. Madaling araw nang magising si Mila. 4:30 iyon. Tumayo na siya sa kanyang pagkakahiga. Isinuot ang mutya sa kanyang leeg. Kasunod noon ay tumayo na rin si Luis habang nagsasalita kay Mila ng, "Ang aga mo naman yatang gumising ngayon, Mila. Ano bang gumugulo sa isipan mo?" Pasensya ka na kung pati ikaw ay nagising, Luis. Siguro dala lang to ng pagdadalang tao ko. Ilang buwan na lang naman. Malapit na akong manganak. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng panganganak ni Mila. 1:30 ng madaling araw nang dali-daling tawagin ni Luis ang matandang kumadronang si Aling Lorna. "Aling Lorna? Aling Lorna, manganganak na ho si Mila. Kailangan ko ang tulong ninyo." At sa pagdating nga ng dalawa sa kanilang tahanan, namimilipit na sa sakit ng tiyan si Mila. Inihanda ng matandang lahat ng kanyang gamit. Patuloy na inilalayan si Mila sa kanyang panganganak habang nagsasalita ang matanda ng, "Tiisin mo lamang ang sakit, Mila. Sige pa, lakasan mo ang iyong pag-ire. Kunting tiis na lang, makikita mo na ang anak mo." Maya-maya pa, may narinig silang patuloy na hunin ng mga ibon. Paikot-ikot ito sa paligid ng tahanan, subalit hindi makalapit dahil sa ilang araw na patuloy na paghagis ng bawang at asin sa ibabaw ng kanilang bubungan. Maya-maya pa, narinig na ni Luis ang pag-iyak ng sanggol. Tinawag siya ni Aling Lorna upang tingnan ang bata dahil ang lihim ng dalawa ay patuloy pa rin nilang itinatago. "Luis, maaari ka nang pumasok sa silid. Tingnan mo ang bata." Tuwang-tuwa si Luis na pumasok sa loob ng silid. Subalit napalitan niyo ng pagkagulat nang makita niyang kakaiba ang balat ng bata. "Bakit ho ganyan? Anong nangyari sa kanya?" "Siguro naman ay magbabago pa yan. Sanggol pa lamang siya. Ano bang ipapangalan ninyo sa batang ito?" "Kulason na pag-usapan namin ni Mila. Yun ang ipapangalan namin sa kanya." At habang patuloy na lumilipas ang mga buwan, unti-unti nang napapansin ni Luis ang kaibahan ni Kula sa mga normal na sanggol. "Mila? Mila?" "Ano ba yun, Luis? Natutulog pa ako." Habang pinagmamasdan kong sanggol na ito, nakita ko ang kanyang dalawang mata. Kuminang ito na parang kulay blue. "Baka namamalik mata ka lamang, Luis. Ano ka ba? Ilagay mo na nga rito si Kulas at ako na mag-aalaga sa kanya." At habang patuloy na lumalaki ang bata, sa pagtungtong nito ng 5 taon, may kinakausap itong hindi nakikita ng dalawang mag-asawa, lalo na kapag sumasapit ang 6:00 ng gabi
Madalas itong nagtutungo sa kanilang balkonahe at doon ay para bang may nag-aalalay sa kanya o nagtuturo ng kung ano man na kinakailangan niyang matutunan. Kulas anak, may kalaro ka na naman riyan. Sino ba yung kinakausap mo? Ni hindi nagsasalita ang bata na anime walang naririnig. Patuloy lamang na para bang may binabasa. Kaya naman nasanay na lamang ang mag-asawa hanggang sa magedad ng 10 taon ng bata. Madalas na itong kinukutya ng kanyang mga kalaro dahil sa pagiging kakaiba nito na walang ibang makaunawa sa kanya. Inay, bakit po nilalayuan nila ako? Wala naman po akong ginagawang masama sa kanila eh. Gusto ko lang naman pong makipaglaro. Pero bakit po ganon? Papalapit pa lang po ako. Sinasabihan na nila akong baliw. Baliw po ba talaga ako, inay? Hindi anak, hindi ka lang nila maunawaan dahil espesyal ka. Paano pong espesyal, inay? Sa ngayon ay hindi mo pa lubusang maunawaan anak. Pero balang araw, makikita mo ang tunay mong katangian at ipagpapasalamat mong lahat ng iyon. Halika na, doon ka na lamang maglaro sa loob ng tahanan. At sa pagtungtong ng 12 anyos ni Nicolas, may hindi inaasahang nangyari sa kanyang itay. Nabagsakan ito ng buko ng nyug sa kanyang ulo dahil sa iyon ang kanyang trabaho, ang pangangamuhan sa pangangawit ng nyug. At dahil sa nangyaring yon, ikinamatay ito ni Luis nang hindi nalalaman na ang bata hindi niya tunay na anak. Paano po yan, inay? Dalawa na lamang po tayong magkasama. Iniwan na po tayo ni tatay. Pumanaw na po siya. Huwag kang mag-alala anak, itataguhid kita kahit na nag-iisa lamang si nanay. At nang makalipas pa ang ilang mga taon, lubusan ang nagbinata si Nicolas. Ngunit tampulan pa rin siya ng panguudyok. Sa kadahilan ng bago pumanaw ang matandang si Aling Lorna, may mga pinagsabihan ito patungkol sa kanilang lihim ni Nanay Mila na ang batang si Nicolas nga umano ay anak ng isang batala. Sambit pang wika ng isa sa kanyang kababata. Nicolas, kalat na sa barangay natin. Anak ka nga raw ba ng isang batala? Naniniwala na sana ako. Kaso wala sa itsura mo eh. Nakakatawa kang tingnan. Talo mo pang isang kengkoy. Baka nga anak ka ng isang bathala. Ang kengkoy na bathala. Subalit nagulat ang kanyang kababata nang kamuntikan na itong tamaan ng kidlat dahil sa paulit-ulit na pangaasar nito kahit na nga ba walang nagbabadyang malakas na ulan. Tugon pang wika ni Nicolas sa kanyang kababatang si Liobe. Sige, pagpatuloy mo pa yung pangasar mo. Ang susunod na pagtama ng kidlat ay hindi na sa lupa, kundi sa katawan mo na mismo. Hindi na mauulit, Nicolas. Sige, alis na ako. Tatakbong papalayo ang kababata ni Nicolas. Di hindi na magkaintindihan sa kanyang pagtakbo. Halos madapa-dapa na ito nang makaranas ng kakaiba sa kadahilan ng lubusan ng alam ni Nicolas ang kanyang tunay na pagkatao nang tumungtong siya ng 24. Kulas anak, ano ba yung malakas na kidlat na narinig ko rito? Ikaw bang may kagagawa nun? Opo inay. Si Liobe po kasi. Ayaw po akong tigilan sa pangasar niya. Anak naman, ano bang napag-usapan natin? Diba sabi ko sa'yo noon pa? Wag na wag mong gagamitin sa kahit na kanino mang normal na tao. Kung ano man ang kakayanan na meron ka, alalahanin mo anak, hindi ka normal. Gamitin mo ang lahat ng yan ayon sa nakatadhana sa iyo. Pasensya na po inay. Siguro naman po titigilan niya ng pangasar sa akin. Maya-maya pa ay may nakita siyang isang puting kabalyero. Lumapit ito sa kanya at habang patuloy na kinakausap, pinalayo niya na roon ang kanyang inay sa kadahilan ng hindi niya naman ito nakikita. May pinaparating na mensahe ang kanyang itay magmula sa kaharian nito at ang kabalyerong yon ang nagdala sa kanya ng mensahe. Ipinapahiwatig nito ang misyon at ibinigay sa kanya ang isang kulay itim na sandata na kanyang gagamitin sa kanyang mga misyon ayon sa mga sinabi ng kabalyero. Maraming salamat kaibigan. Hayaan mo, pakisabi kay Tay, hindi ko siya bibigoyin. Gagampanan ko ang tungkuling iniatang niya sa akin. Salamat sa pagdadala nito. Malaking tulong ito para sa aking mga misyon. Isang gabi habang papauwi siya ng tahanan, umagaw ng kanyang pansin ang liwanag ng mga alitaptap na patuloy na nag-iipon-ipon sa isang puno. Dagli siyang nagawi roon at sa hindi niya inaasahan na magpapakita roon ang kanyang itay na bathalang si Akay na siya palang pinaliligiran ng mga alitaptap. Wika pa nito sa kanya na bahagya niya pang ikinagulat. Anak, ako ang iyong itay, ang bathalang si Akay.
ikaw ho pala yan. Akala ko pag-iipon-ipon lamang ng mga litap-tap. Ano ho bang kailangan ninyo sa akin? Bakit parang napapadalas na ho yata ang pagpapakita ninyo? Nalalapit ng iyong mga misyon. Ang ipinadala ko sa iyong puting kabalyero, makakatulong mo siya sa iyong mga gampanin. Tanggapin mo ang aking mga regalo. Ito ay ang mga espiritual na gamit. Poprotektahan ka nito kahit saang lugar ka man magtungo. Tatanggapin ko ang lahat ng yan. Basta nanggaling sa inyo. Siya nga ho pala. Maaari ho ba akong makasama sa inyong kaharian? Yun lang naman kung papayag kayo. Kahit na anong oras anak, maaari kitang isama roon. Subalit ang inaalala ko ay ang iyong inay. Ayaw niyang pumayag noon pa man, kaya wala akong magagawa kung di sundin ang kanyang kagustuhan sa kadahilanang natatakot siya na baka magustuhan mo sa aming mundo kaysa dito sa mundo ng mga tao. Hindi siguro, mas gugustuhin ko pa rin dito sa mundo ng mga tao. Gusto ko lang makita yung sinasabi noon sa akin ni inay na magandang araw sa mundo ninyo. May malaking palasyo at napakapayapang lugar. Pero kung papipiliin ako, mas gugustuhin ko pa rin dito. Muli kang magpaalam sa iyong inay at kung sasang-ayon siya, agad-agad ay sasama kita sa aking kaharian. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kaganda at kalaki ang ating palasyo. Dala-dala ang lahat ng espiritual na gamit na ipinagkaloob sa kanya at dahil nga sa walang katangian ng kanyang inay ni hindi ito makita, inilagay niya ang lahat ng yun sa kanyang sagradong silid at muling binanggit sa kanyang inay ang pagpapakita sa kanya ng kanyang itay na si Akay. At dun sa pagkakataong yun, muli siyang nagpaalam sa kanyang nanay na kung maaari ay makasama siya sa kaharian ng kanyang itay. Inay, siguro naman nasa ustong gulang na ako. Muli ako nagpapaalam sa inyo inay. Baka pwedeng makasama man lamang ako sa batalang si Akay. Ay naku anak, ito na nga bang ikinatatakot ko. Yung dumating ang panahong ito na sumasama ka na sa kaharian ng iyong itay. Anak, wag mong iiwan si nanay dahil ikababaliw ko iyon. Kung hindi ka na babalik rito sa ating tahanan. Hindi mangyayari yun inay. Sinabi ko na yun sa kanya na malabo akong manirahan doon. Kahit na matapos ko na gampanin ko rito sa lupa, mananatili pa rin ako sa inyo inay. Kahit na nga magkaroon ako ng sariling pamilya Palagi ko kayong isasama, pinapangako ko yan. Napilitan ding pumayag ang kanyang inay. Kaya naman sa muli nilang pagkikita ni Akay, dagli na siyang isinama nito patungo sa kanyang kaharian. Mabuti naman at pumayag ng iyong nanay. Halika rito anak, hawakan mong kamay ko. Sa isang idlap ay magtutungo tayo sa aking kaharian. Ipikit mo ang iyong mga mata. Animoy isang magandang panaginip ang kanilang pinuntahan. Tulad ng mga sinabi sa kanya ng kanyang nanay. Isang napakalaking palasyo na animoy araw-araw na may nagdiriwang. At sa unang pagkakataon, habang naglalakad sila patungo sa isang magandang silid, isa-isang nagsisipagyukuan ng mga nilalang roon. Gumagalang ito sa kanya bilang anak ng isang batala. Ganito ho ba talaga rito? Parang napakasaya nila pero napakapayapa ng pakiramdam ko. Para bang walang panganib. Tama ka anak, kaya kung mananatili ka rito, ganito ang araw-araw mong makikita. Ito ang iyong magiging silid. Kung sakaling pagdating ng panahon ay gugustuhin mo ng manatili rito kasama ako, pati na rin ang buong kaharian. Isang gininto ang silid. Kumikinang ang bawat paligid, nakakasilaw ang lahat ng ito. Pero hindi ko iiwan si inay. Kahit na gaano pa kagandang ipakita mo sa akin, mananatili ako kay nanay at tatapusin kong misyon na iniatang mo sa akin. At nang lubusan ng makita ni Nicolas ang kaharian ng kanyang itay, hindi na rin siya nagaksaya ng oras roon. Ginusto niyang muling bumalik sa lupa at sa isang idlap para lamang siyang naidlip na bagyang na naghinip sa ganoon kagandang lugar. Anak, ano bang iniisip mo? Siya nga pala, nakapunta ka na ba sa kaharian ng tatay mo? Oo inay. Masasabi kong maganda nga ang lugar na yon. Pero mas lamang para sa akin ang pagiging tao. Sanay ako sa ganitong buhay at ayaw kong iwan ka kahit kailanman. Mananatili ako sa iyo hanggang sa lubusan mong pagtanda. Maraming salamat anak. Kung nabubuhay lang sana ang tatay Luis mo, sigurado kong matutuwa siya sa iyo. Siya nga pala anak. Nagtungo rito kanina si Alan. Baka raw pwedeng patulungan mo sila roon sa kabilang sityo. Isang linggo na raw kasi ang panggagambala ng aswang. Ikaw lang raw ang maaari nilang malapitan. Si Alan, doon na ho ba sila naninirahan ngayon? Lumipat na sila ng kanyang mga magulang sa sityo Banhaw. Nandoon na kasi ang hanap buhay nila. Kaya mas minabuti na lamang nila na doon na manirahan. Wala akong problema inay. Magtutungo ako roon
Si Alan lamang ang nag-iisa kong kaibigan na nagtitiwala sa akin. Anong oras ba nagtungo rito? Siguro mga bandang 8:00 yun ng umaga. Ang sabi ko wala ka naman dito. May tiwala ko sa iyo anak. Pero palagi kang mag-iingat ha. Alam mo naman ang mga yan. Walang sinisino. Malamnan lamang ang kumakalam nilang sikmura. Bandang hapon na nang makarating siya sa Sitio Banhaw at nang makita ang tahanan ng kanyang kaibigang si Alan, isiniwalat nito ang nangyayari doon sa tuwing sumasapit ang takip silim. Kaya naman naganda itong si Kulas sa muling pagsalakay ng mga ito at panggagambala sa bawat tahanan. Pasensya ka na Kulas ha. Paminsan-minsan na nga lang tayo magkita. Sa ganitong paraan pa. Wala na kasi akong ibang maisip eh. Kung di ikaw lang talaga. Magmula ng pagkabata natin noon, may nakikita na akong kakaiba sa iyo. Kaya naisipan kong humingi na ng tulong. Walang problema Alan, basta ikaw. Ano nga bang nangyayari dito? Bakit parang maaga pa lamang tahimik na ang kabahayan? Mabuti na itanong mo yan Kulas. Nung unang pagdating namin dito, maayos pa naman 5 buwan na nga pala kaming nakatira rito. Pasaya pang naninirahan ng bawat tao. Kahit na nga yung mga kabataan dyan 10 oras na ng gabi naglalaro pa. Wala namang masamang nangyayari. Pero nito lang mga nagdaang araw. Para silang mababangis na hayop na bigla na lamang dumating dito sa aming lugar. Patuloy ang pamiminsala nila. Hanggang sa may 2 tahanan ang nawala ng bata ni hindi na namin mahanap. Kahit na nga mga barangay tanod patuloy sa paghahanap sa mga yon. Kaya nakapagtataka Kulas. Wala namang ibang maaaring kumuha kundi ang mga nagbabadyang mga aswang na akala mo normal na tao sa araw. Tapos sa pagsapit ng dilim, nagpapalit sila ng anyo. Sa palagay mo, saan sila nang gagaling? Yun ang hindi namin alam Kulas. Kasi bigla na lamang silang sumulpot dito. Kaya ayan kung mapapansin mo. Tahimik na tahimik ang aming barangay. Maaga pa lamang nakasarado ng kanilang mga bintana at pintuan. Kung gayon, akong bahala. Maglilibot ako sa paligid ng sityo. Tingnan lang natin kung may mabiktima pa silang mga kabataan. At sa lubusan ngang pagsapit ng dilim, patuloy na nagmatsyag si Kulas sa paligid. Noong unay wala siya ni isang nararamdaman. Subalit habang patuloy siya naglilibot sa kabahayan, huli na nang mapansin niyang sumunod pala sa kanyang likuran si Alan. May daladala itong itak habang nagsasalita sa kanya ng, Kulas, sinundan kita. Baka kasi kailanganin mong tulong ko. Ano ka ba Alan? Delikado. Paano kung atakihin tayo ng mga aswang rito? Niwala ka man lamang proteksyon sa iyong katawan. Nandyan ka naman Alam kong kaya mo kong protektahan. Andyan na nga tayo. Dagdag isipin ka pa rito kaysa sa dapat na sarili ko lamang iisipin ko at kung paano kong tutugisin ang mga aswang na yon. Wala nang nagawa si Kulas kung di isama si Alan sa kanyang pagmamatsyag hanggang sa makarating sila sa 2 kabahayan na nandoon sa dulo ng barangay na halos bibihira ng daanan ng mga tao. Naninindig ang balahibo ko Kulas. Patuloy ang pangingilabot ko habang papalapit tayo sa 2 bahay na yan. Bakit? Kilala mo bang naninirahan dyan? Hindi naman sa ganon, pero parang may kakaiba Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Matagal nang abandonado ang tahanang yan. Kaya nga bibihirang may magtungo rito dahil sa wala namang ibang taong naninirahan dyan. Patuloy silang naglakad patungo sa 2 tahanan at habang papalapit na nga sila roon, may malakas na pagaspas ng ibon ang nanggaling sa likuran. Hindi isang pangkaraniwang ibon yon. Halika Alan at sundan natin. Dali-dali silang tumakbong papunta sa likuran ng tahanan at sa pagdating nga nila roon, paggalaw na lamang ng mga dahon ng puno ang kanilang inabutan. Dito siya nagtungo Alan. Mas madilim na dyan Kulas. Sa tingin ko hindi na ako sasama. Mukhang mas delikado. Yan na nga bang sinasabi ko sa iyo Alan Susunod-sunod ka pa kasi. Hindi ka maaaring umuwi ng mag-isa. Pwede ka nilang tambangan sa daan lalo na kung hindi mo ko kasama. Dahil sa nararamdamang takot ni Alan, wala rin siyang nagawa kundi sumama kay Kulas patungo sa mas masukal na lugar nang wala na ni isang kabayan. Dito ko siya nararamdaman. Alam kong nagtatago lamang siya sa masukal na lugar na ito. Wag na wag kang lalayo sa akin Alan kung ayaw mong katayin ka ng mga nilalang na yan. Maya-maya pa, gamit ang kakaibang abilidad ni Kulas na magmula pa sa kanyang pagkabata, taglay-taglay niya na ito na kinatatakutan sa kanya noon ng kanyang mga kababata. Ginagalit niyo talaga ako. Akala niyo siguro hindi ko kayo masusundan. Tanggapin ninyo ang galit kong ito at sinisiguro kong papata kayo sa lupa sa pagtama ng malakas na kidlat sa inyong buong katawan. Bagyang umatras si Alan dahil alam niya na ang galit na yon ay ang pagmumula ng malakas na kidlat na manggagaling sa kalikasan. At sa maniwala man kayo o hindi, 3 magkakasunod na kidlat ang tumama sa likod ng malalaking puno kung saan nagkukubli
ang 3 masasamang uri ng nilalang. Wag na wag ninyong gagalitin si Kulas at sigurado kong matutupok kayo. Alan, halika rito. Magtungo tayo sa punong yon. At pagdating nila sa ilalim ng isang natutupok na puno, 2 sa mga nilalang na yon ang lubusan ng nasunog, samantalang ang isa naman ay patuloy pa rin gumagapang habang naghihingalo. Wala kayong ligtas ngayon. Nakahanap din kayo ng katapat. Ang papangit pala ng itsura ninyo. At ang baho. Anong gagawin natin sa isang ito, Kulas? Tatagpasin ko na ba ito ng tabak? Wag muna, Alan. Ako nang bahala sa kanya. Mahinahong kinausap ito ni Kulas upang alamin pa kung saan naninirahan ang iba pa nitong mga kasamahan, lalong-lalo na ang kanilang pinuno na siyang nag-uutos sa kanila upang patuloy silang manggambala sa bawat sityo para sa kanilang mga alay sa kanilang sinasambang Panginoon. Sambit pang wika nito sa nilalang. Sabihin mo sa akin kung saan nagkukutang iba pa ninyong mga kasamahan. Huwag kang mag-alala dahil kung sasabihin mo sa akin yon, pakakawalan kita ngayon din at pagagalingin ko mga sugat mo. Ang kaawa-awang nilalang ay umamin kay Kulas. Itinuro nito ang pinagkukublihan ng kanilang pinuno, pati na rin ang lahat ng kanilang mga kasamahan at kung saan sila nagdiriwang sa tuwing meron silang inaalay na katawan ng tao upang pagsalu-saluhan para sa kanilang pagbubunyi na ang inaakalay wala ng katapusan ang patuloy na kasamaan na kanilang ginagawa. Nanduroon sila sa burol ng Kamanga kasama ang aming pinuno. Sinabi ko na sa iyo ngayon, pagalingin mo ako. Tuparin mo ang usapan natin. Huwag kang mag-alala. Tumutupad ako sa usapan. Gamit ang kanyang mahiwagang kamay, masasabing isang bertudis itong si Kulas dahil nga sa kanyang pagiging kakaiba. Kaya niyang gamutin kahit ng isang uri ng masamang nilalang. Depende sa kahilingan nito at pagtugon sa kanilang usapan. Naigagalaw mo na ba ng maayos ang katawan mo? Naigagalaw ko na, subalit ang mga bakas ng sunog sa aking katawan ay hinding-hindi na nawawala. Palatandaan na lamang yan sa iyong katawan, kaya kung ako sa iyo, magbago ka na. Dahil kung muli mo pang susundin ang inyong pinuno at muli tayong magkakaharap, hindi lang yan ang aabutin mo. Nauunawaan mo ba ako? Pagtango na lamang ang nagawa ng nilalang at sumunod naman si Kulas sa kanilang usapan. Pinalaya niya ito na dahan-dahang lumayo sa kagubatang yon. Kahit na nga ba may nararamdaman pa ito dahil sa nangyari sa kanyang katawan. Karugtong na wika pa ni Alan. Dapat hindi mo na pinakawalan yun, Kulas. Tulad na nangyari sa kanyang kasamahan. Sana sinunog mo na ang kabuuan ng katawan nun. Sigurado kung hindi na magbabago yun. Hindi nga sumagot sa iyo eh. Pabayaan na natin siya. Itinuro niya naman ako sa nagkukubli ang kanilang pinuno. Sapat na sa akin yon. Mas malaki ang naitulong niya sa akin. Kaya dapat lamang siyang palayain. Paano kung nagsisinungaling siya? At ang itinuro sa iyo hindi naman pala doon nagkukutang kanilang pinuno. Hindi siya makakapagsinungaling dahil ang lahat ng nilalang na nahahawakan ko at tinititigan ko sa kanilang mga mata ay hindi nagagawang magsinungaling. Kahit ikaw pa, Alan, gusto mo gawin ko yun sa'yo para mapatunayan nating totoo ang sinasabi ko. Naku, wag na. Baka kung ano-ano pang itanong mo sa akin patungkol sa mga nakaraan kong babae. O diba? Pati ikaw natatakot sa akin? Hindi naman sa ganoon. Alam ko namang kakaiba ka. Pero wag mo naman sa akin gamitin. Halika na nga, lalo nang lumalalim ang gabi. Sigurado ko sa ginawa nating ito, maaalarma sila at ang nilalang na yon ay magsusuplong sa kanilang pinuno. Hintayin nila ang pagdating ko at ang kaibigan kong puting kabalyero. Kinabukasan ay usap-usapan sa barangay nila Alan ang patungkol sa 2 nilalang na napaslang. Subalit hindi pa rin sila naging kampante dahil maaari pa rin sumalakay ang mga ito upang makapagiganti sa nangyari sa kanilang kasamahan. Mga kabarangay, ito po ang kaibigan kong si Kulas. Siya po ang tumugis kagabi sa mga aswang. Kitang-kita ko po mismo. Nasunog po ang kanilang katawan dahil sa ginawa ng kaibigan kong ito. Ang galing naman ng kaibigan ni Alan. Oo nga paano niyang ginawa yun? Siguro ang tingero yan. O kaya naman pinamanahan. Hindi ganun, kasi alam ko sa taong yan anak raw umano ng bathala. Paano naging anak ng batala yan? Tao lang naman siya. Iwasan nyo na pong pagbubulong-bulungan ninyo riyan. Naririnig kayo ng kaibigan ko. Hindi po siya basta-bastang normal na binata lang. May kakaiba ho siyang kakayanan. At huwag nyo na pong tanungin kung ano yon. Basta ang mahalaga, nandito siya para tulungan tayo. At hindi lang ang sityong ito. Pati na rin ang ibang sityong maaaring gambalain ng mga aswang. Pero wag pa rin po tayong magpakakampante. Kung ano po yung kaugalian na ginagawa natin ngayon. Na maaga pa lamang isinasarado na natin ang mga pintuan at bintana ng tahanan. Hanggat hindi po lubusang nananahimik ang bawat sityo at hindi lubusang nalilipol ang mga nilalang na yan, patuloy pa rin po tayong mag-iingat.
Matapos ang pagpapakilala kay Kulas sa Sitio Banhaw, umuwi na rin siya sa kanilang tahanan upang paghandaan ang burol ng kamanga kung nasa saan ang pinuno ng mga aswang na kanyang tinatarget na paslangin. Sambit pang wika ni Nanay Mila sa muli niyang pagbabalik sa kanilang tahanan. Kamusta naman ang lakad mo anak? May nangyari naman ba sa Sitio Banhaw? Meron o inay, totoong ginagambala sila ng mga aswang roon. 2 lamang sa kanilang napaslang ko at ang isa naman ay pinagbigyan ko pang mabuhay. Sa ngayon po maghahanda ako para magtungo sa bundok ng kamanga. Ano namang gagawin mo roon? Medyo may kalayuan ng burol na yon. Isa pa anak, delikado. Mas matarik ang patungo roon. At ayon pa sa mga sabi-sabi, maraming araw umanong nagkukuta roon at may mababangis pang hayop, lalo na kapag sumasapit na ang dilim. Yun ang sinasadya kong hanapin ni Nay dahil ayon sa nilalang na pinatakas ko, nandudoon ang kanilang pinuno. Pati na rin ang iba pa nilang mga kasamahan. Kaya ang mga nagaanyong mababangis na hayop roon, walang iba kundi ang mga aswang yon na doon mismo sa burol na yun nagtatago. Hindi nagsayang ng oras si Kulas. Kaagad din niyang tinawag ang puting kabalyero. Masinsinan niya itong kinausap dahil ayon sa kanyang itay, kung ano man ang hilingin niya roon, hindi siya nito iiwan kahit na ikamatay pa nito sa kanyang pakikipaglaban. Kaibigang puting kabalyero, tinawag kita dahil may misyon tayong kakaharapin. Maaasahan ba kita roon? Sa kahit na anumang laban pinunong Kulas, maaasahan mo ko at hindi ako papayag na may mangyaring masama sa iyo ayon sa kautusan ng iyong ama. Mabuti naman kung ganon. Nakahanda ka ba? Kinabukasan ni kabilugan ng buwan. Magtutungo tayo sa bundok ng kamanga. Medyo may kalayuan niyon. Nandudoon ang lahat ng kakasagupay natin. Nakahanda ako pinuno na kahit sino pa man ang kaharapin natin ay wala kong uurungan. Ipag-utos mo lamang ay kagad kong gagawin. At sa pagsapit ng araw ng kanilang pagtungo sa kamanga, nangunguna sa kanilang paglalakbay ang kabalyerong sinulan. Sinuong nila ang masusukal na daan, pati na rin ang ibang mga kabahayan. Karamihan sa kanilang nadaraan ang mga tahanan patungo sa bundok ng kamanga. Abandonado ng mga ito at ang iba pa nga roon ay butas-butas na. Subalit may napansin silang 2 kabinataan. Mabilis itong tumakbo nang makita siyang patungo sa kanilang baryo. Pagtawag na wika pa niya sa 2 yon. Sandali lang, hindi ako masamang tao. Dagli naman silang huminto matapos magsalita ni Kulas. Subalit nakasilip lamang iyon sa gilid ng isang abandonadong tahanan. Tugon pa ng 2 kabinataan na halatang nakakaramdam ng takot sa lugar. Bakit po? Ano pong kailangan ninyo sa amin? Ibaba nyo na muna yung mga daladala ninyong hinog na langka. Wala akong gagawing masama sa inyo. Napansin ko lang kasi sa lugar na ito. Bakit tila ba matagal na panahon ng abandonadong mga tahanan at parang kayong 2 lang naninirahan sa sityong ito? Tama po kayo. 2 lang po talaga kami rito. Pero ang totoo, hindi kami naninirahan sa lugar na ito. Dahil delikado ho. Matagal nang lumikas ang mga taong tunay na naninirahan dito. Dahil sa madalas na pagdaan dito ng mga aswang, mapaaraw man yan o gabi. Nasa inyo po yun kung maniniwala po kayo sa amin. Hindi naman po namin kayo pinipilit Pero pansin nyo naman po siguro sa lugar na ito. Kami na lamang 2 tao. Bakit nandirito pa rin kayong 2? Kung tuning ang nagagawi rito ang mga aswang na yon? At anong basihan ninyo para makilalang aswang ang kaharap ninyo o hindi? Pareho na po kasi kaming walang pamilya. Kaya kahit na delikado man, madalas pa rin kami nagtutungo rito para kumuha ng mga naiwang gulay at prutas na nakatanim. Dito lang po kasi kami kumukuha ng makakain. Alam po namin kung aswang o hindi ang kaharap namin. Bahagya po siyang silaw sa sikat ng araw. Malikot po ang kanilang mga mata at ang pagitan ng kanilang labi ay wala pong kanal. Doon lamang po kami bumabase. Kaya kapag ang kaharap po namin ay ganoon, madali rin po kagad kaming umalis at nagpapaalam. Bakit hindi na lamang kayo magtungo sa syudad? O kaya naman ay sa ibang barangay? Hindi pa delikado ang buhay niyo ron. Mahirap ang pamumuhay sa syudad, kaya dito na lang po kami. Paikot-ikot lamang dito. Sa isang malapit na kuweba po rito kami natutulog. Kung gayon, palagi kayong mag-iingat. Pero isa lamang ay pinapangako ko sa inyo na darating ang araw, babalik ang tiwala ng mga taong naninirahan dito sa kadahilan ng wala nang manggagambala sa kanila at yun ang ginagampan ng misyon ko ngayon. Sana nga po mangyari yon upang muli nang bumalik ang sigla ng lugar na ito. Muli silang nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa bumuhos ang isang malakas na ulan
na naging dahilan ng kanilang pagsilong. Pinuno, manatili ka muna sa isang abandonadong kubong ito dahil ang may kagagawa ng malakas na ulan ay ang mga anggitay. Sila'y mga elementong tulad ko, subalit teritoryo nilang dinaraanan nating ito. Pakikiusapan ko lamang sila na kung maaari itigil ng malakas na ulan upang ni hindi maantala ang ating paglalakbay. Kaya pala, ang akala ko isang normal na ulan lang. Nakakagulat ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan samantalang maganda naman ang panahon. Sige Nolan, pakiusapan mo mga anggitay na elemento dahil hindi tayo nakikipaglaro sa kanila. Naantala tuloy ang ating paglalakbay. Maya-maya pa'y dahan-dahang huminto ang malakas na ulan. Muli na naman silang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. At sa makalipas ang ilang oras, lubusan nilang narating ang bundok ng Kamanga. Totoo ngang may katarikan ng mga daan doon at isa pa'y napakadelikado na kung magkakamali sa pagakbang, isang mataas na bangin ang naghihintay. Kaya pala mas pinili nilang manirahan doon upang ni hindi sila masundan ni inuman ng mga taong maaaring tumugis sa kanila. At sa lubusang pagsapit ng dilim, may nakita silang liwanag sa di kalayuan. Subalit may nagkukumpulang mga tao na animoy may sinasagawang ritual sa tuktok mismo ng bundok ng Kamanga. Sa palagay ko Nolan, ito na ang tamang lugar. Aswang ang mga yan na patuloy na sumasayaw at pinapaligiran ng apoy. At ang nakaupong yon na pilit na inaabutan ng kanilang alay, palagay ko'y siyang pinakapinuno. At habang patuloy na pinagmamasdan ng sinasagawang ritual, nagpunas ang bawat isa ng dugo sa kanilang katawan, magmula sa kanilang muka hanggang sa kanilang paanan. Pinunong Kulas, hinihintay ko lamang ang iyong pahintulot. Susugurin na ba natin sila? Hintayin lamang natin ang kanilang pagbabago anyo. Ang puting kabalyerong si Nolan ay may kakayanang pumaslang ng espiritu ng mga aswang. Ang kanyang itim na kampilan ay walang pinagkaiba sa akin. Subalit pumapaslang lamang si Nolan kapag meron siyang kautusan galing kay Tay o kaya naman ay binigyan ko ng pahintulot na sumama sa akin at tulungan ako sa aking ginagampanang misyon. Espiritu laban sa mga itim na espiritu ng mga aswang. Subalit habang patuloy namin silang pinagmamasdan, hindi namin naramdaman na may dalawang nilalang na pala ang nasa likuran namin. Wika pa ng isa roon na nasa anyong tao, samantalang ang isa naman ay nasa anyo na ng asbo na isang malaking itim na aso. May naligaw na pagkain. Hindi na natin kinakailangang lumayo pa para may maibigay na alay sa ating pinuno. Subalit may kasama siya, isang espiritu ng puting kabalyero. Sino ang taong ito? At bakit meron din siyang kampilan? Isa kaya siyang mandirigma? Matapos makapagsalita ng nilalang na yon, umalulong naman ang itim na aso na ang kanilang ibang mga kasamahan ay biglang naalarma sa pagbibigay hudyat ng isang asbo na nandoon sa aming likuran. Hindi na natin kinakailangang magtago Nolan. Alam na nilang lahat na mayroon silang espesyal na bisita. Isa-isang nag-anyong asong mga yon, mabibilis na tumakbong patungo sa amin maliban sa kanilang pinunong nasa anyo pang tao na lumapit sa aking harapan at nagwika ng, "Malayo pa ang nilakbay mo upang magtungo lamang sa aming teritoryo. Nakaabot na sa akin ang iyong mensahe. Ikaw ang binatang may taglay ng kidlat at tumupok sa aking dalawang kauri. Pagbabayaran mong ginawa mong yon. Tunay nga bang anak ka ng bathala? Tingnan natin kung uubra ka sa aking kakayanan at malalagpasan mo ang aking mga kalahi. Dahil kung hindi, ang ipinagmamalaki mong likas na kakayanan ay magiging isang kwento na lamang dahil sa gabing ito ay hindi ka na makakabalik sa inyong lugar." Sabay-sabay na nag-alulong ang mga asbo na para bang nagdiriwang sila ng mga oras niyon. Subalit muli silang natigilan nang barahin ko ang mga sinabi ng kanilang pinuno. Wala akong dapat na patunayan sa inyo kung anak nga ba ako ng isang batala. Masyado ka naman yata sigurado na mapapaslang mo ako ngayong gabing ito. Marahil ay marami na kayong napaslang pero hindi ang tulad ko dahil ang kaya nyo lang naman ay ang mga normal na tao. Ano nga ba naman ang laban nila sa inyo? Sa itsura nyo pa lang, magkakandara pa ng isang normal na tao sa kanyang pagtakbo kapag nakita ang nakakatakot ninyong itsura. Nagalit ang mga ito sa aking sinabi, sabay-sabay na nagangil. Binunot namin ng kabalyero ang kanya-kanya naming kampilan sa kadahilan ng nakaambang ng mga ito sa kanilang pag-atake.
Kayo nang bahala sa lapastangang yan. Pagpira-pirasuin ninyo ang kanyang katawan, ngunit ialay ninyo sa akin ang kanyang ulo. Ikatutuwa ko iyon at gagawin ko itong koleksyon sa loob ng aking tahanan. Walang alinlangan naming pinaslang ni Nolan ng mga sumusugod na nilalang. May kakaibang lakas din ng mga ito na may mga nakakatakot na pangil at nanlilisik na mga mata habang nasa inyong malalaking aso. Subalit habang patuloy kaming nakikipaglaban, unti-unti nilang napapansin na parabang walang nangyayari sa ginagawa nila. Sa kadahilanang sa makailang beses nila akong nakalmot at nakagat ng kanilang matatalim na pangil, wala man lang nangyayari o kahit nagalos man lamang sa aking katawan o pagpatak ng dugo sa lupa ay wala silang nakikita o naaamoy. Wika ko pa sa mga natigilang asbo na patuloy na nagtataka. O bakit parang nagdadalawang isip na yata kayo? Marami na rin ang napaslang sa inyong mga kasamahan. Nagtataka ba kayo kung bakit nigalos sa aking katawan ay wala akong natamo? Mga inutil, huwag ninyo siyang tigilan. Patuloy lamang kayong sumugod. Tatagos rin ang inyong matatalim na kuko. Pati na rin ang inyong pangil. May kahinaan din ang taong yan. At dahil sa muling pagsunod ng mga ito sa kanilang pinuno, muli silang sumugod at wala uling pagdadalawang isip namin silang pinaslang gamit ang aming kampilan. Hanggang sa ang iba roon ay nagakmang tumakas. Gamit ang aking angking kakayanan, sinundan sila ng matatalim na kidlat hanggang sa magkaroon ng naglulumiyab na apoy sa paligid ng bundok ng Kamanga. Ikaw na lamang ang natitira pinuno ng mga asbo. Siguro naman sapat na para sa iyo ang ipinakita naming kakayanan. Paano mo pang gagawing koleksyon ng aking ulo kung magpahanggang sa ngayon ay nananatili pa rin akong nakatayo sa iyong harapan? Napapaligiran na kami ng nagliliwanag na apoy. Nasusunog ang mga natuyong dahon. Mas lalong nagliwanag ang paligid. Muling nagwika ang nilalang. Nakapansin-pansin ang kanyang takot. Hindi ka nga isang normal na tao. Subalit wala na akong pagkakataong tumakas pa. Kinakailangan kitang kaharapin para sa aking mga kasamahan. At kung ano man ang kahantungan ng pakikipaglaban ko sa'yo, tatanggapin ko yon. Pati ang aking kamatayan. Nagbago ito ng anyo sa pagiging isang malaking itim na aso. Walang pagdadalawang isip na sumugod sa akin. Paulit-ulit akong sinunggaban at pilit na itinutulak papalabas ng nagliliwanag na apoy. Nais niya akong itungo sa madilim na lugar. Subalit kahit na anumang pilit niyang pag-atake, wala pa rin siyang magawa at nang magkaroon ako ng pagkakataon na itagpas sa kanyang katawan ang matalim na espada. Ngunit nakailag pa ito. Subalit sa ikalawang pagkakataon, naitara ko sa kanyang dibdib ang matalim na kampilan. Sambit pang wika ng nilalang habang nag-aagaw buhay. Ikaw nga ang anak ng bathala kontra pinuno ng mga aswang. Okay mga kaiwaga, ang ganda ng kwentong ito. Maraming salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Kulas. At kung nagustuhan mong kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.